Tinutuon na nga ng Iran ang banta ng kanilang supreme leader na si Ali Khamenei na makakatikim ang Israel ng hagupit ng kanilang resback na hindi pa nararanasan ng Israel dahil sa walang habas na pagpaslang nito sa mga leader ng tinaguriang pinakamalaking proxy ng Iran sa Middle East, ang Hezbollah, dahil nagpakawala ito ng halos 200 ballistic missiles na nagpakislap sa kalangitan ng Jerusalem at Tel Aviv sa loob ng Israel. Ang tanong, kinaya bang pigilin ng Iron Dome ng Israel ang dami ng missiles na pinakawalan ng Iran? May mga casualties ba sa panig ng Israel? Ano ang magiging sagot ngayon ng Israel sa pag-ataking ito? At ano ang panganib ng pag-usbong ng malawakang giyera sa buong Middle East kung saan maaaring madawit ang US at mga allies nito? Ganon din ang ibang Middle Eastern countries na suportado ang Iran at Hezbollah. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Tinutuon na nga ng Iran ng kanilang banta noong nakaraang gabi sa kabila ng mga pagdududa ng karamihan na isa na naman itong banta ng Iran na hindi nila kayang panindigan. Ngunit pagsapit ng dilim ng October 1 ay biglang lumiwanag ang kalangitan ng Tel Aviv at Jerusalem dahil sa dami ng ballistic missiles na pinakawalan ng Iran na makikitang nagliparan sa himpapawid, sabay ang pagtunog ng mga alarma sa buong syudad ng Tel Aviv bilang hudyat na may paparating na missiles na sinundan ng paglipad ng mga missiles din mula sa Iron Dome defense system ng Israel sa mga parating na missiles ng Iran. Nakuhanan pa ng video ng isang piloto ng British Airways ang aktwal na pagpapakawala ng mga missiles mula sa loob ng Iran na isang nakakatakot na tanawin dahil ganon kalapit ang isang commercial flight na puno ng pasaherong sibilyan na hindi man lang daw inantay ng Iran na maging clear ang kanilang airspace bago pakawalan ng kanilang mga sandata. Patunay lamang di umano ito ayon sa mga kritiko ng Iran na wala itong pakialam kung may madadamay na iba sa kanilang ginawa. Mas mabibilis at mas malalakas di umano ang pinakawalang missiles ng Iran sa puntong ito. At ayon pa nga sa kanila, ang iba nilang pinakawalang missiles ay mga hypersonic missiles na aabot sa 10,000 kilometers per hour. At mahigit 10 minuto lamang simula ng pinakawalan mula sa loob ng Iran ay makakarating na agad ito sa loob ng Israel. Sa kabuuan ay may tinatayang mahigit 3,000 ganitong klaseng ballistic missiles sa stockpile ng Iran na hindi pa raw nito pinakawalan lahat bilang paghahanda sa isang malakihang giyera laban sa Israel sakaling umatake ito sa kanila. Makikita pa ang pagsabog ng mga Iranian missile sa ere, subalit may paisa-isa ding nakakalusot at nalaglag sa ibang lugar ng syudad. Ayon sa estimate ng IDF, aabot sa 180 missiles ang pumasok sa syudad, bagamat karamihan sa mga ito ay kanilang na-intercept. Pero bumagsak pa rin ang mga debris nito sa ibang komunidad sa Israel, bagamat ayon sa ulat ng IDF sa ngayon ay wala pang naitalang casualties sa kanilang mga sibilyan. Habang nagaganap ang pagulan ng mga missiles, makikita pang nasa labas ang ibang mga sibilyan na kumukuha ng video kasama ang ibang sundalo ng IDF na tila ba handa sa isang full-scale invasion dahil sa dala nilang matataas na kalibre ng armas. Ayon sa pahayag ni US Secretary of State Anthony Blinken na agad nagbigay ng press release, ay epektibo di umano ang pagpigil ng Israel sa mga missiles. Patunay lamang sa pagiging reliable ng Iron Dome defense system ng Israel kung saan may malaking papel ang US upang ito ay armahan. Bagamat mas seryoso raw ang Iran ngayon na makapanakit sa pag-atake nilang ito kumpara sa televised pa nilang pagpadala ng drones at missiles noong April nitong taon. Isa raw military failure na may tuturing ang pananarget na ito ng Iran dahil sa halos walang epekto nito sa mga infrastruktura at mamamayan ng Israel maliban sa mga pyesa ng pira-pirasong missiles na bumagsak sa syudad ng Tel Aviv matapos itong ma-intercept ng Iron Dome. Maging ang US military ay inamin din na nagpakawala sila ng halos 100 missile interceptors na galing sa kanilang mga Navy warships na nakatambay sa Mediterranean Sea upang tulungan ng Israel na targetin ang paparating na missiles mula Iran. Patunay lamang daw ito na walang duda ang suporta ng US sa Israel. Ang iba namang missiles ng Iran ay bumagsak sa mga bakanteng lugar dahil nakaprogram daw ang Iron Dome na hayaan na lang ang ibang missiles na maglanding sa walang taong lugar kaysa masayang ang bala nito upang salubungin ang wala namang tatamaang missile ng Iran. Patunay lamang daw ito sa mala AI na capability ng Iron Dome ayon sa mga eksperto. Ayon naman sa pahayag ng IRGC o Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps, tinarget nila ang Israel bilang response sa pagpaslang nito kay Hassan Nasrallah nitong September 27 na yumanig sa buong pamunuan ng Hezbollah na siyang pinakamalaki nilang proxy group sa rehiyon. Bago pa nangyari ang pag-atake ay nagbigay na ng warning ang White House na may nakalap silang impormasyon sa posibleng pag-atake ng Iran matapos sa ginawa ng Israel sa Hezbollah leader.
At hindi nga sila nagkamali sa pahayag na ito. Matatandaang nagpalabas na rin ng mensahe ang US sa lahat nilang mga citizens na naninirahan sa Lebanon na umalis na ng bansa sa lalong madaling panahon dahil sa napipintong malakihang gulo. Ganon din ang staff ng kanilang embahada sa Lebanon ay may nakahanda ng contingency plan. Sa katunayan, isang araw lamang matapos mapaslang ng Israel si Nasrallah ay agad nagpadagdag ng ilang libong tropahan at ilang dosenang fighter jets bilang paghahanda sa maaaring malakihang gulo sa Middle East. Agad nagpalabas ng statement ng pamunuan ng Israel na seryoso ang ginawang ito ng Iran at dapat lamang ay may seryoso ding kabayaran. Maging si Benjamin Netanyahu ay nagbigay na ng pahayag wala pang isang oras makalipas matapos ang missile attacks ng Iran at nagbanta ito laban sa pamunuan ng Iran na nagkamali sila sa desisyon nilang ito. Kahit hindi raw epektibo ang pananarget ng Iran, hindi sila mag-aatubiling rumesbak. Base sa pahayag ni Israeli Rear Admiral Daniel Hagari, gaganti sila kahit saan, kahit kailan at sa kahit anong paraan nilang gusto. Suportado naman ito ng US sa pamamagitan ng White House spokesperson Jake Sullivan at sinabing makikipagtulungan daw ang US sa Israel upang maipatupad ang retaliation na ito. Alam naman ng lahat na numero unong kalaban ng US ang Iran at hindi sila sang-ayon sa pang-uudyok ng Iran sa mga proxy groups na atakihin ang iba't ibang pasilidad, mga personnel at mga kampo ng US sa buong Middle East. Sa kabilang banda ay nagpalabas rin ng pahayag ang Iran na hindi raw target ng pag-ataking yun ng mga sibilyan. Sa katunayan ay target lamang nito ang 3 military bases sa labas ng Tel Aviv. Tila isa raw itong pahayag upang kahit papaano ay huwag padalos-dalos ang Israel dahil marami pa rin ang naniniwala na may takot ang Iran sa gagawin ng Israel. Sa tingin ng mga eksperto ay hindi pa palagpasin ng Israel ang ginawang ito ng Iran at oras lang ang bibilangin upang ito ay gaganti na rin. Sa ngayon, bukod sa pagpaplano ng hakbang laban sa Iran, ay abala rin ang Israel sa kakaumpisa lamang na limited ground invasion sa loob ng Lebanon at ongoing pa rin ang kanilang pakikipaglaban sa Hamas sa Gaza. Ganun din ang kakatapos lang nilang pagbomba sa mga puwerto sa loob ng Yemen kung saan dumadaan ang mga supplies ng armas galing Iran para sa mga Houthis. Kaya kung tutuusin, ay 4 na giyera ang kinakaharap ngayon ng Israel na ayon sa mga Middle East observers ay hindi naman bago para sa IDF. Kaya hindi di umano nababahala ang karamihan sa kanilang mga mamamayan sa kabila na nangyayari sa kanila ngayon. Lalo pat, nangako ang US na handa nilang ipagtanggol ang Israel kapag nag-conduct ang Iran ng isang military operation laban dito. Ayon naman sa mga ibang sibilyan na Israelis, panahon na para itodo ng Israel ang laban dahil kung 60,000 ba naman ng mga mamamayan mo ay hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan, ano ba naman ang gagawin ng isang bansa? Kahit sinong sovereign country daw ay gagawin din ang ginawa ng Israel alang-alang sa kanyang mga citizens. Marami di umanong magiging posibleng senaryo sa response ng Israel ayon sa mga eksperto laban sa Iran. Isa ay ang paggamit ng Israel sa pambato nilang Air Force upang mag-conduct ng precision airstrike sa loob ng Iran. Pero sa pagkakataong ito ay maaaring targetin na nila ang supreme leader ng bansa na si Ali Khamenei. Bagamat kapag ginawa ito ng Israel ay malaki ang tsansang magiging all-out war ang kalalabasan na maaaring madamay ang buong rehiyon dahil maraming grupo sa labas at loob ng Iran ang loyal sa naturang supreme leader. Andyan din yung long-range surface-to-surface missiles na di umano ay dinevelop ng Israel para lamang maabot ang Iran. Bagamat ito ay maaaring dinideny ng Israel, ay marami ang naniniwala na capable silang ito ay pakawalan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ayon sa mga reports ay inilipat na si Khamenei sa isang secure na lokasyon sa loob ng Iran dahil sa takot na maging target siya ng IDF at Mossad anumang oras. Matapos ubusin ng Israel ang lahat ng matataas na pinuno ng Hezbollah na malalapit kay Khamenei. Ayon sa mga eksperto ay dapat naman talagang matakot si Khamenei dahil pag pinagbasihan ng kasaysayan, ilang mahalagang leader at personalidad na ng Iran nang walang kahirap-hirap na tinarget ng Mossad sa loob mismo ng bansa. Kamakailan lang ay nangyari ito kay Ismail Haniyeh, ang Hamas leader na pinaslang sa loob mismo ng Iran. Ganon din ang kilalang Iranian nuclear scientist na tinarget ng Mossad gamit ang isang paraan na pang James Bond ang dating. Habang papunta sa isang kilalang resort sa loob ng Iran, si Mohsen Fakhrizadeh noong November 27, 2020, lingid sa kanyang kaalaman ay matagal na pala siyang minamanmanan ng Mossad at nakaset na ang lahat upang siya ay paslangin. Bandang tanghali ng araw na yon, pagkatapos man ng halian, kahit sa kabila ng paulit-ulit na babala ng intelligence service ng Iran tungkol sa posibleng tangkang assassination laban sa kanya, binaliwala lang ito lahat ni Dr. Mohsen at ipinagpatuloy ang pagbiyahe papunta sa Absard. Sa pag-alis ng mag-asawa, umarangkada ang mga
mga ito lula ng isang Nissan na sasakyan papunta sa lugar na kanilang pagbabakasyonan. At nang makatanggap ng impormasyon ang Mossad na umalis na nga ang scientist sa kanyang bahay malapit sa Caspian Sea at ilang minuto na lang ay darating na ito sa Absard kasama ang ilang mga escort na sasakyan, inilungsad na ng Israeli Intelligence Agency ang Mission Impossible na plano. Sa highway na dadaanan ni Dr. Mohsen papuntang Absard, naglagay ang Mossad ng isang pick-up truck sa gilid ng kalsada. Kung titingnan, walang maghihinala na ang sasakyang ito pala ang magiging sanhi ng pagkasawi ng kilalang Iranian scientist. Karga ng pick-up truck ang isang 7.62mm sniper rifle at machine gun na kayang maglabas ng 600 rounds kada minuto at nakatago ang mga ito sa likod ng tarpaulin at iba pang pandistract na mga kagamitan sa likod ng pick-up. Pagkatapos ay ipiniwesto ang sasakyan sa lugar kung saan kitang-kita ang mga paparating na kotse. Pagtuntong ng 1:00 ng hapon, handa na ang lahat para sa pagdating ni Fakhrizadeh sa Absard. Nang masipat na mga surveillance camera ang sasakyan ng target na scientist, binigyan na ng go signal ang itinalagang assassin. Isang magaling na sniper ng Mossad na siyang may control sa baril na nakatago sa pickup truck. Dahan-dahan niyang itinutok ang sniper rifle papunta sa direksyon ni Fakhrizadeh at ilang sandali lang ay walang kaabog-abog niyang pinindot ang gatilyo sa pamamagitan ng isang mala joystick na aparato. At dahil nasa loob pa rin ito ng kanyang sasakyan, humandusay na lang si Fakhrizadeh habang hawak-hawak ang manibela ng kanyang kotse. Ang ibang membro ng escort vehicle na nasa likod ng sasakyan ni Fakhrizadeh ay tinamaan rin ng mga bala mula sa machine gun matapos silang rumisponde agad at tinangkang protektahan ang personalidad mula sa mga bala. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng Mossad at US ang isang kilabot na Iranian general na siyang tinuturong mastermind sa pag-atake ng ilang mga Israeli assets at US military bases sa Middle East. Sa kabila ng kanyang pag-iingat ay hindi na malaya ni General Qasem Soleimani na ang paglapag niya sa paliparan ng Baghdad, Iraq noong 2020 ay magiging mitsa pala ng katapusan ng kanyang buhay. Ang Flight 501 mula Damascus, Syria ay na-delay sa scheduled flight nito ng 3 oras. Ang naturang eroplano na may lulang 156 na mga pasahero ay papuntang Baghdad, Iraq. Ang specific na impormasyon na ito ay nakalap ng CIA sa maingat na pagsunod sa bawat galaw ni Soleimani nung araw na yon galing sa isang insider na kanilang kasabwat mismo sa loob ng Damascus Airport sa Syria. Dahil pa sa delay ng Flight 501, lalo pang nakapag-supply ang insider ng impormasyon sa CIA at nakumpirma na isa si Soleimani sa pasahero ng naturang eroplano. Pati na ang oras ng scheduled na paglapag ni Soleimani sa Baghdad at ang impormasyon na may susundo sa kanyang convoy ay naipasa na sa CIA ng mga oras na yon mula sa nasabing insider. Napag-alaman din ng CIA na maski ang pangalan ni Soleimani ay wala sa listahan ng mga pasahero ng Flight 501 pati na sa mga boarding passes nito. Ayon pa sa karagdagang impormasyon, isang pasaherong may fake identity ang kasama ni Soleimani sa business class cabin. Bukod sa pagiging master tactician pagdating sa kanyang mga opensiba, kilala rin sa pagiging madulas at mailap si Soleimani hindi lamang sa publiko kundi pati na rin sa mga espiyang nagmamatsyag dito. Sa katunayan, kumpara sa iba mga high-ranking officials na bumabiyahe sa pamamagitan ng private helicopters o jets, sinusubukan umano ni Soleimani na mag-blend in o makihalo-bilo sa iba pa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan upang mag-disguise ng kanyang pagkakakilanlan. 3 MQ-9 Reaper drones ang nagpaikot-ikot sa Iraqi airspace sa iba't ibang oras. 10:30 ng umaga, 11:30 ng umaga at 3:00 ng hapon buong araw ng January 2. Ayon sa report na nilabas ng Iraqi Air Traffic Control, nakategorize nila ang mga Reaper drones na pawang mga surveillance drones lamang ng mga oras na ito, kaya hindi sila naalarma. Nagpatuloy sa pabalik-balik ang mga drones hanggang kinabukasan, January 3, 2020 sa Himpapawid hanggang sa pagsapit ng 12:33 AM sa paglapag ng Flight 501 sa Baghdad International Airport. Pagsapit naman ng 12:39 AM, bumukas ang pinto ng eroplano at nagsibabaan ang ilang mga pasahero. Habang bumababa ang mga ito, siya naman pagdating ng 2 sasakyan na nanggaling sa gate kung saan mga cargo vehicles lamang ang pinapadaan. Ang mga naturang sasakyan ay nagpark malapit sa Flight 501. Matapos noon, 2 kalalakihan ang bumaba sa sasakyan at agad sumalubong sa mga kadarating lamang na mga bisita. Nang makababa ang lahat ng mga pasahero, huling bumaba ng Flight 501 si Soleimani, suot-suot ang sombrero at face mask upang ikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Ang convoy na lulan si Soleimani ay dumaan muli sa pang-cargo na daanan lamang. Binaybay umano ng convoy ang isang tunnel patungo sa tinatawag na security fence para sa Baghdad International Airport Road. Matapos na baybayin ng tunnel ng mga oras na yon, ang convoy ay tutungo na sana sa exit ng airport patungo sa main highway. Ngunit ang buong akala ni Soleimani ng isa na namang matagumpay na biyahe sa pamamagitan ng kanyang teknik sa pagkukubli ng kanyang pagkakakilanlan sa publiko ay ang huli niya na palang tangkang pagiging madulas sa mga otoridad. Habang binabaybay ang daan palabas ng airport sa Baghdad,
3 Hellfire missiles na pala ang nakalak sa 2 sasakyan. Nalulan ang general pati na ang kanyang convoy. Ilang sandali pa, ang inaakalang mga surveillance drones ng Iraqi Control Tower ay nagpakilala ng mga Reaper drones at pinasabog ang kanilang mga target. Unang sumabog ang naunang sasakyan na nasa pool ng 2 missiles mula sa mga drones. Ang pangalawang sasakyan naman ay sumabog mula sa pangatlong missile at dito na natapos ang buhay ng Iranian general. Kaya abangan na lang natin kung ano ang sagot ng Israel sa ginawang ito ng Iran. Ipagdasal din natin na kung ano man ito, ay wag sana itong maging mitsa ng malawakang gera sa buong Middle East dahil sa dami ng mga kababayan nating umaasa sa rehiyong ito bilang source ng kanilang kabuhayan. Mr. Good.